Hallelujah. We praise and glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the great healer and provider. That the time of Christ was seen, though the people did not see what Messiah would do. Though the earth coming again, they just could not understand. Yours are the song of our song, to the beauty of your song. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. We welcome you, Holy Spirit. Take over in this place. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at dakilang pangalan. At salamat po, Ama, sa biyaya ng iyong kaligtasan. Salamat po sa ika-33 anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. At nagtitiwala po kami sa iyong katapatan. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw ay kasama at kapiling namin
nasa aming kang kalagitnaan. At wini-welcome ka namin, O Banal na Espiritu, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inaangkin po namin may gagawin ka sa aming buhay. Gagawa ka ng himala sa lahat ng nandirito. Ang mga may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang salita mo, Panginoon, ang kapangyarihan nito ay dadaloy sa amin. Diyos, pagpalain kaming lahat na nandirito at gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mamang awit. At sa aming kalagitnaan, sundan mo po ito ng iyong tanda, himala at kababalaghan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon. Atin pong ibigay yung pinaka-the best sa ating Panginoon. Yan na po ba yun, yung pinaka-the best? Give the very best to God! Come on! Give Him praise! Give Him glory! Give Him honor! Taas ang mga kamay, sabihin niyo, welcome! Holy Spirit! Take over in my heart. Nasa puso natin ang Espiritu ng Diyos. Sino naniniwalang nasa puso niya ang Espiritu ng Diyos?
Tanggalin ko muna yung butonis para nasasakal ako. Okay, 33rd anniversary. Theme is the victory of faith, love, and unity. Victory. Pananagumpay. Kayo po ba'y nagtagumpay na? Kanina nabigyan ni Father ng ilang mensahe sa kanyang pagninilay. So, sa ating bibigay sa inyo, there is healing. There is healing in the victory of faith, love, and unity. Sino gustong gumaling? Sino gustong sumagana? Sinong gustong lumakas? Makinig ang may pandinig. Sabi po sa Efeso, Kabanata 2, talata 11 hanggang 14. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalalagayan. Ano ba yung dati nating kalalagayan? Hiwalay tayo sa Diyos. Ano yung dating kalalagayan ng tao? Ang tao patuloy na nagkakasala. Alalahanin daw natin ang ating dating kalalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Narinig niyo po? Ang hina? Ulitin ko. Noong panahong iyon, hiwalay kayo, kasama ko doon, kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit, ngayon, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo at inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Pagpalain po ang pagkakabasa sa mga salita ng Diyos. Taas po ang inyong mga kamay at ang inyong mga prayer request. Baba nyo muna yung bag nyo. Hindi pa yung bag ang itataas, ha? Hindi pa po yung bag. Yung prayer request lang. Baba niyo po ang inyong mga daladalahan, itaas po ang inyong mga prayer request, and let us welcome the presence of the Holy Spirit. Spiritong banal, manahang ka sa aming buhay.
magkakamay kasama ang inyong prayer request. Espiritu Banal, manahan ka. Espiritu Banal, pinatawagan ka. Espiritu Banal, pakinggan mo. Espiritu Banal, kailangan kumilos ka sa buhay mo. Hanggang walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritu Banal, hindi ang sambo. Kailangan ko ang patnubay mo. Sa buhay mo. Wala ang presensya mo. Espiritu Banal, hindi ang sambo. Kailangan ko iwagayway ang prayer request. Iwagayway. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat kay buti-buti mo talaga, Panginoon. Dakila ka at wala kang katulad. Naka-33 taon na po ang ministeryo mo. 3 dekada at 3 taon. At nagtitiwala kami sa iyong katapatan na ang lahat na nandiritong nananatiling tapat ay magtatagumpay. Pagpalain mo at paspasan ang kanilang mga prayer request. Ika'y tapat na Diyos at inaangkin po namin kami lahat ay answered prayer. And Lord, i-bless mo rin po ang aming puso, ang aming buhay at ang aming mga alay na bilang simbolo ng aming mga sarili. Tanggapin mo po ito at nawa po'y malugod ka. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin ang Diyos. Give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Jesus Christ. Give thanks. To the Holy One.
dahan-dahan po. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kunti lang po yung sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Kasi po, mahalaga po yung inyong tugon, yung inyong response, ano? Kasi po, pag hindi kayo nagtutugon, lalo na sa banal na misa, di ba? May responsorial psalm. Pag hindi po kayo tumutugon, uuwi kayong bigo. Ha? Kaya ulitin ko po, para yung lahat po ay uuwing tagumpay. Pero sa akin naman po, okay lang yan. Kasi alam ko po, marami sa inyo senior citizen. Nahihirapan ng sumigaw, nahihirapan ng tumugon. Ha? Pero kahit na senior citizen ko, ibibigay nyo yung the best, tsak, ang pagpapalat biyaya'y tuloy-tuloy. Amen? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay tumugon, answered prayer kayong lahat. Now, tinignan ko po yung oras. 20 minutes na lang po yung binigay niyong oras sa akin na nakalagay hanggang alas 7. Kaya, depende sa Espiritu Santo kung ano yung lead niya. Mas marami pa yung time na ini-stay ko yan sa wala pa kaninang umaga. Yan ako nag-shortcut sa sa Kasili para nakarating agad. Nag-rest doon sa puno ng mga kahoy doon. Tapos dito, ayan, pero at least wala naman sa haba yun. Wala naman sa haba yun. Nasa pagtanggap nyo yun. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, sa isang salita lamang ng Panginoon, kayong lahat ay gagaling. Kayong lahat ay gagaling. Amen. There is healing in the victory of faith, love, and unity. You know, this word, brothers and sisters, listen to me, because medyo parang may kumukontra sa lalamunan ko. Baka po may mantatawas na nandirito. Always remember that faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Wala pong umamen kasi English, tatagulugin ko. Baka po hindi naintindihan. English kasi, kasi Amerika po ako, kaya medyo nag-i-English. Sabi ng Biblia, Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Yung malakas pumalakpak, yun yung patuloy na nakikinig. Mahalaga. Nung tayo po'y nag-El Shaddai, nakilala natin si El Shaddai, tayo laging nananabik makinig ng salita ng Diyos. Pag ako'y nagpipreach, hindi po cellphone yung dala ko. Kasi I thought that it is not the Bible. Kaya laging Biblia ang aking itinataas. Hindi ko pwedeng halikan yung cellphone ko. There is power in the Word. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. At ako'y naniniwalang uuwi kayong tunay na tagumpay. Amen! Kanina po, ikinonect ni Father yung ating nakaraang celebration. Yung Kwaresma, yung ating Holy Week. Ang tawag po doon ay the celebration of victory. Why? It is a celebration of victory because it is the Paschal mystery. Misteryo Pascua. Ano po ba yung Misteryo Pascua? Paschal mystery.
Pascua Mystery. Yun po yung una, originally, sinicelebrate po nila yung kanilang pagtawid mula sa Egypt, goes through the promised land. Nakatawid sila, di ba? Sila'y inalipin, ang mga Israelites, inalipin ng Egypt, sila'y nakatawid. Nahati ang dagat. Dahil kay Moses, iginanya niya yung tungkod, nahati ang dagat. At silang lahat ay nakatawid. Ang lahat ng humahabol sa kanila, nangamatay at nangalunod. Sila ay nagtagumpay, nakatawid, patungo sa lupang pangako. Para walang tagumpay yung palakpak na yan. Ngayon tanong ko sa atin, ano yung Paschal Mystery sa atin? Ano yung Paschal Mystery? Are you truly victorious? Title ng inyong team ng inyong anniversary, the victory of faith. Dapat talaga tayo mananagumpay. Because Jesus is our victory. Si Kristo ang ating katagumpayan. Di ba? Nung celebration ng Easter Sunday, nung nagsisindi ng apoy, sabi ron, si Kristo ang kaliwanagan, siya ang ating katagumpayan. Mahina. Si Kristo po ang ating katagumpayan. Ephesians chapter 4 verse 4, sabi po ron ay, greater is Jesus who is in us than Satan who is in the world. Higit anyang makapangyarihan si Kristo Jesus na nasa sa atin kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Greater is Jesus. It means to say we are all victorious and no one can against us because Jesus is with us. Purihin ang Panginoon. Sa atin po, the Paschal Mystery, yung dapat po tayong lahat ay nakatawid na mula sa pagkaalipin ng kasalanan tungo sa pangako ng Diyos, ang buhay nahahantong sa langit. Sinong gusto sa langit? Doon kayo bubuto. Masarap sa langit, ano? Di ba sabi doon sa ating prayer, dito pa lang sa lupa na naranasan na natin ang langit. Kapag may joy, may kapayapaan, may kapangyarihan, kasama si Yahweh El Shaddai. Amen! So, summarize ko po. Kasi ayaw kong magsobra kasi malayo ang inyong uwian. Sabi po rito sa ating pong binasa, Ephesians chapter 2, sinasabi ni Saint Paul, ito'y sulat ni San Pablo, apostol, sa Church of Ephesians, sa simbahan ng Epeso, the local church of Ephesus. At ano po ang sinasabi ng Bible? It marks a pivotal moment in 4 letter. Yung sulat ni San Pablo, ito ay isang mahalaga, pivotal moment, mahalagang momentum. Wala akong kausap. At yung momentum na yon, celebrating how, paano si Kristo sacrifice, siya ay nagsakripisyo, bridges division and unites believers through faith, love, and unity. Mahalagang mga pangyayari kay Kristong sinulat ni St. Paul sa Church of Ephesus na sinasabi na yung sakripisyo ni Kristo ay isang tulay para
yung mga nagkakawatak-watak ay magkaisa. Pag-isahin. Unite believers. Pag-isahin ang mga mananampalataya. Sana pag-isahin pati mga politiko. Unite believers through sa pamamagitan na niya ng pananampalataya, pag-ibig, at pagkakaisa. Gusto niyong mangyari yon sa mga politiko na nag-aaway-away? Wala nang mabuti. Gumawa ka ng masama, masama ka. Gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. What are the lesson? Ano po ang aral? Direkta na po ako sa kasi yung time. Ano po yung lesson? Ano po yung aral na nais iparating sa letter na ito, sa tema ng inyong anniversary? First, una po, the triumph of faith. Yung tagumpay natin sa ating pananampalataya. Maraming mga may pananampalataya pero hindi nagtatagumpay because their faith is dead. Patay. Faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang gagaling nating magsabi, ay nakakaawa. Nakakaawa. Wala namang ginagawa. Minsan dahil sa kawalan ng awa, ninanakawan pa tayo ng mga mayayaman. The triumph of faith from far off, malayo, brought to near. Sinasabi sa pagkasulat, tayong mga hintil, the Gentiles, tayo po hindi kabilang sa Israelites. Ang mga Israelita po yung chosen people. They were the chosen people of God. Si Kristo'y sinugo para lang sa kanila. Sa remnant ng Israelites, because they were the chosen people of God. Amen. Hindi po tayo kabilang. Ang tawag sa ating mga hintil, ay Brother Rex, bakit tayo napabilang? Bakit tayo nakasama? It because, listen, it because the true Gentiles, they were rejected Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi nila pinahalagahan si Kristo. Hanggang ngayon, ayaw nilang tanggapin. Pero sila'y nakikinabang sa mga turista na mga Kristiyano para pumunta sa lugar nila. At dahil doon, nabaling ang pag-ibig at pagmamahal ni Jesus sa mga hintil. Kasama tayo doon, kaya doon isinilang ang heart, the heart of the Bible, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have an everlasting life. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi na exclusive, hindi na para lang sa kanila, kundi para sa lahat. That's the meaning of Catholic, universal. Jesus is the universal one. Mahina. Grabe. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat sa libutan. Ibinigay niya si Jesus. At ang inaasahan upang tayong sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Pag yun nangyari sa atin, at nangyari na sa atin, we are victorious. Awit tayo ng awit eh. We are more than conqueror. No one can defeat us. Pero pagdating ng problema, lulugo-lugo ka. Pagdating ng pagsubok, para hindi ka makagulapay. Pero sabi mo, we are more than conqueror and no one can defeat us because we are the chosen generation. We are the sons and daughter of God. Alam nyo, sa inyo pong pagpapalakpak, sabi nga ng ano po, that is expression of your worship in singing, in dancing, in clapping, in shouting praise word. Yan po ay expression ng pagsamba na ang pagsambay galing sa puso at sinasabi, there is healing in worship. Sa pagpalakpak nyo at ginagawa nyo, may kagalingan dumarating sa inyo. There is healing moving to all of us. Amen? Kaya wag niyong katatamaran yan. Kaya pag nasa fellowship, bigay na bigay talaga. Kaya naman nung gumaling yung lahat ng sakit ko, ayan, ito, nakilala niyo muli ako. Sabi ng isang sister, ang gwapo-gwapo po pala yung Brother Rex. Totoo naman yun, di ba? Sana all. Okay, so wag kayong tatamaring magpuri, pumalakpak, sumayaw, umawit. Sapagat there is healing in praise and worship, and that is expression of your praise and worship from our heart. Kaya pag uwi nyo, di ko man kayo malay hand, magaling na kayong uuwi. Amen. So yun po yun. At dahil nabaling ang pagtingin ni Kristo sa atin, inibig niyang lahat. Hindi lang ang mga Israelita. At tayong umibig sa Kanya at nagmahal. Yung sinabi ng Panginoon sa Gospel this Sunday, mapalad ang mga di nakakita sa akin, ngunit nananalig at sumasampalataya sa Kanya. And we become the new Israelites at the present time. Tayo yung mga bagong Israelita. Tayo yung mga inaawit na we are the new generation of this time. At tayong lahat ay nagkamit ng Kanyang pangako, buhay na hahantong sa langit. Amen! So there is healing. There is healing. Kaya mo naman nagagawa na magpuri ka. Yung pumalakpak nga, sabi ko, yung expression of worship, kaya mo naman nagagawa yan because of faith. Dahil sa pananampalataya. Because of love. Pag-ibig sa Diyos. And because of you are united with God. Kaisa ka ni Kristo. Kaya't ang lahat ng mayroon nun, nagagawa mo magpuri, magpasalamat, sumayaw, sumigaw, at lahat. At doon dumadaloy ang power ni Lord. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 12, sabi niya rito, makinig kayo, noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan Israel. Yun sabi ko kanina, hindi tayo kabilang. Ha? At hindi saklaw ng tipan. Yung tipan kanina sa Old Testament time, yung sinasabi, yung circumcision. Yung mga lalaki sinicircumcise. But in spiritual, it means the circumcision of the heart. Kasi the purpose of circumcision for male, sa lalaki, is for health, clean, malinis. Sa spiritual,
dapat circumcise ang puso nating lahat. Malinis, busilak ang puso ng bawat isa. Eh di ba yun yung awit sa Biblia? Pusong dalisay ang aking nais. Sinong gusto ng pusong dalisay? Ayong mga kalalakihan, anong gusto nyo? Puso ni Isay? Ayaw nyo ng dalisay? Puso ni Isay? Pusong dalisay. Ibig sabihin, a pure heart, a clean heart. Alam nyo, nung tayo po yung mga bago-bago pa lang, kahit na tayo nasa Panginoon, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero habang tumatagal, nandun na exercise na po natin yung control, na-exercise na natin yung pagsasabuhay, na alam natin yung mali, alam natin yung tama, alam natin yung di dapat, alam natin yung dapat. Yun yung nagmamatured. Pero hindi nagmamatured, ako, kahit 33 years nang nasa gawain, bungagera pa rin. Kahit 33 years na yung gawain, ako chismosa pa rin. Sabi ni Father Sunny, our spiritual advisor, Ama, huwag mo na pong tingnan ang aming lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Eh nung Holy Week, bago mag-Holy Week, naumpisal ako. Sabi ko, Father Sunny, nakukonvict po ako doon sa sinasabi mo. Tanong ko po, ano po ba yung lihim at paulit-ulit na pagkakasala? Ikaw, nanay, mayroon ka ba lihim at paulit-ulit na pagkakasala? Convicted. Because when there is conviction, there is conversion. Kapag po may conviction na dumarating sa ating buhay at binigyang pansin natin yan, magbabago ang buhay natin. Ay pag pinabayaan mo yung conviction, kinakausap ka na ng Diyos sa puso mo, ayaw mo pang pakinggan, ayaw mo pang gawin, hindi ka magtatagumpay. Always remember, when there is conversion o conviction, there is conversion. Kung may conviction sa puso natin, may conversion na darating sa buhay mo. Amen. And it is because of the work of the Holy Spirit. Purihin si Lord. Sabi po ron, sa verse 13, ngunit ngayon, kanina sabi hiwalay tayo, nabubuhay tayo sa mundo nang walang pag-asa, walang Diyos. Ngunit ngayon, sabi ng verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo, ay inilapit na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Alala niyo yun? Kung bakit mahalaga yung ating inaalala tuwing Holy Week? Yung mahalagang dugo ni Kristo. Sabi ron sa pagkikipag-isa kay Kristo, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, it means to say in Christ, wala ka sa labas, nasa loob ka ni Kristo. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kapag kanyang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, siya'y nagiging bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Siya'y bago na at ang Diyos ang gumagawa at kumikilos nito. Si Brother X po dati pong nagtrabaho sa insurance, marami pong kasalanan. Nangalo niya rin po ako doon sa una kong asawa. Pinagtaksi lang ko rin siya. Nandaya rin ako. Nanloko rin ako. Nagbunga ng sakit, karamdaman, na halos mamatay na. Pero dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, ako'y binago niya at pinagaling. Pangalawang lesson, shortcut po yung ating topic, ha?
So dahil po sa makikipag-isa kay Kristo, tayo po nailapit kay Kristo. Brought near, inilapit, it signifies access to God's presence and promises. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, tayo po may access na. Ibig sabihin, nakakadirekta na tayo. Access. Noon tayo, wala tayong access. Parang highway. Walang daraanan ka, walang lulusutan para mag-shortcut. Pero sabi rito ng banal na kasulatan, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo at dahil sa kanyang dugong inialay para sa atin, tayo nagkaroon ng access to God's presence and promises. Pangako mo'y aking ayun po, hindi ako makakatakas yung lalamunan natin. So yun po yun. So second lesson is the power of love. Ayan, aawitin natin mamaya, power of love. Power of love. Christ's sacrifice as the foundation of the Paschal mystery. Sabi ng verse 13, yung sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Bakit niya naibigay yung banal na dugo? Bakit naibigay niya yung kanyang buhay? Dahil sa pag-ibig, a divine love. Kanina, di ba, sabi ni Father, sino sa inyo niya yung nagtanan, nagkaroon ng sugat-sugat dahil gusto mo yung minamahal mo ay maisama mo? It because of love, the power of love. Nagagawa mo ang lahat dahil sa iyong minamahal. Nagagawa mo ang lahat dahil mahal mo siya. Nagawa ni Kristong ialay ang buhay at ang kanyang dugo dahil mahal niya tayong lahat. Inibig niya tayong lahat. Pero dahil tayo inibig ng Diyos, tayo naman nagbabaliwala sa Diyos. Alin na mas mahalaga sa atin minsan? Di ba? Alin ba mas mahalaga? Natural life or spiritual life? Parehas. Kanya lang, you need the priority. We need to prioritize it. Alin ang number one? Dapat unahin natin. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first. Spiritual ang una. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Unahin niyo muna niya na pagharian tayo ng Diyos at magawa ang kanyang nais, yung kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin. Alin ang priority nyo? Spiritual o ang natural? Maraming tao po, they neglected the spiritual life. Their priority is the natural life. Kaya trabaho lang, trabaho. Lalo na kung may negosyo, walang time sa Diyos. Pero nung nagkasakit, may experience po akong ganong naranasan lagi sa unahan. Nung nagkatrabaho, nawala ang pagdalo. Mga ilang taon, sa Hong Kong po yun. Pero nung makalipas ang mga mahigit 1 year, nakita ko nandun na uli. Bakit? Na-stroke. Nung nagkasakit, doon lang pinahalagahan ang Diyos. Nung may kailangan, doon pinapahalagahan ang Diyos. Nung malakas at good health, walang pahalaga sa Diyos. Nung nagkasakit, doon binigyan ng time ang Diyos. Ano ba ang priority natin? Make your spiritual life is your priority, because spiritual life is eternal. Ang buhay na espiritual ay panghabang panahon. Ang natural, itong natural, sabi ng aklat ng Ecclesiastes, mga ngaral, chapter 12, pag tayo namatay, ang ating katawan lupa'y babalik sa alabok. Hindi sa abo, ha? Alabok. Ano po ba yung alabok? Yung unti-unting nadidecay, unti-unting natutunaw.
Pag cremation, abo yun, hindi alabok. Babalik sa alabok. Unti-unting natunaw, unti-unting na decay, bumalik sa alabok, sa lupa. Ang hiram na buhay, babalik sa Kanya, sapagat hiram sa Diyos ang ating buhay. Ngunit, your soul, our soul, it is our choice. Sabihin nyo, choice. Sabihin nyo, choice. Pag sinabing choice, nasa sa iyong pagpili kung saan mo gusto, sa langit ba o sa impyerno. It is our choice kung saan mo gustong pumunta ang iyong kaluluwa. Alam nyo, ang kaluluwa po, nandyan ang 5 senses. Pag nawala yung kaluluwa, ang katawang panlupa, wala nang pakiramdam, wala nang pandinig, wala na lahat ang 5 senses. Dahil ang 5 senses ay nasa kaluluwa. Kaya pag ang kaluluwa ay napunta sa impyerno, mararanasan mo lahat ang hapdi at hirap sa impyerno. Naalala niyo yung mayaman na nakikiusap kay Amang Abraham? Amang Abraham, pabalikin mo po si Lazaro. May kapatid po ako doon. Kailangan nilang maligtas. Ayoko po silang mapunta rito. Oh. Saan nyo gusto? Sa langit, sa impyerno? Sino gusto sa langit? Sino gusto sa impyerno? Doon kayo bumoto sa impyerno. Ano pa ang sinasabi ng Bible? Sabi po rito, namba na nakasulatan, shortcut ko na, laktawan ko. This love is not sentimental. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sentimental but costly, mahalaga. As it required, kailangan niya, it is required Christ's death. Yung kamatayan ni Kristo ay kailangang maganap. Because sabi ng Romans chapter 6 verse 23, the penalty of death, the penalty of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan nating lahat ay ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin yan, yung walang response na yan, Brother Rex, tapusin mo na. Gusto nyo nang umuwi, ano? Yung po yun. Kaya sabi ron, it required Christ's death to reconcile humanity to God and to one another. Kaya naganap po yun. That is the mission of Christ for all of us. And that is the great promise. Hindi po matinding pangako ang kayamanan sa lupa. Ang mas matinding pangako, yung isasama kita sa paraiso. Ngayon din, kahit anong kasalanan mo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Secondary na lang yung ikaw ay yayaman. Secondary na lang yung ikaw ay gagaling. Pero ang pinaka-the best, the promise of God, today, you will be with me in paradise. Yan ang napakahalaga na pangako ng Diyos. Gaano man kalaki, gaano man kabigat ang ating kasalanan, ilan mang libong tao ang iyong pinatay, kung tayo magsisisi tatalikod, tayo kanyang patatawarin at tayo kanyang pagpapalain at makakasama tayo sa kanyang kaharian. Amen? Yun ang nais ng Diyos. Yung tayo makaisa niya. Kaya sa ngayong gabing ito, para tayo tapos na. And finally, sayaw na kayo ba? Lahat ng sumasayaw, gumagaling na. Sa gabay! Asa kamay! Finally! Ako ngayon may bago. Finally! Ako ngayon ay
hands. Gandahan mo. Apoy mo ng puno. Gandahan niyo, gandahan. Finally! Finally! Sumigaw na wala yung bara sa inyong katawan. Laksan nyo pa. Lagay ang kamay nyo sa inyong puso. May puso ba kayo? Talaga? May mga nag-aaway, sabi ng asawa niya, wala kang puso. Di mo na kamahal. Yun, di ba? So sabi po finally, the unity of believers. One new humanity. Kailangan tayo bilang mga tao ay isa, nagkakaisa kay Jesus. Paano mababago ang bansang ito kung sila-sila'y nag-aaway-away? Ha? Hindi lang sa community. Mga kapatid, that is our duty and responsibility to pray for them. Ha? Di pa nga dumarating ang May 12, may pataya na. Di pa nga dumarating ang May 12, kung ano na nang nangyayari. And that is our duty as prayer partner, to pray for them. Walang amen. Ha? Sabi ng Bible, the ultimate goal of Christ's work is one new man. Sabi ng verse 15, ng ating binasa ngayon, verse 15, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at marali tuntunin ito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakikipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa pamilya nyo, pa hindi kayo nagkakasundo, walang kapayapaan. Diba? Diba? Sabi doon sa awitin, a house is not a home when there's no wonder. Ibig sabihin ng no wonder, wala yung presence ni God. Bakit? Laging nag-aaway. Your house is not a home when there is no wonder, because the wonder of God is love. The wonder of God is peace. The wonder of God is God's healing presence moving on that home. Kaya sa pamilya lang kapag nag-aaway-away, nagbabangayan, nagsusuntukan, nag-uunahang kumain, walang hintayan, bahala kang magluto, inubusan mo na yung mahal mo sa buhay. That house is not a home, and there is no wonder on that home. It means to say there is no presence of God on that home, and that is what happening in our country. That's why it is our duty to pray. Ang nawa sila ay magkaisa. Yun ang sabi doon sa pinaka-final. Mahalaga ang pagkakaisa. Dahil kung tinan mo noong mga nakaraan, di pa ako namumulitika, noon nung hindi nila sinira ang unit team, ang ganda ng takbo. Pero ngayon sira na. Gulo, kaguluhan ang dulo.
kumikilos ang kaaway, ang dyablo. Because when there is unity, the presence of God is there. Mateo 18:20. Purihin ang Panginoon. Napakahina. Unified body, yung nagkakaisa, we're ethnic, cultural, regardless of their religious affiliation, regardless of their culture. Iba-ibang kultura, bawat probinsya. Pero ano sabi ng banal na kasulatan? Unified body where ethnic, cultural, and religious division no longer define identity, because unity in Christ ang kailangan. In unity in Christ, this unity is that theoretically it demands believers live out, but love, rejecting pride and division. I-reject natin ang kataasan ng loob, pride. Pairalin natin ang pag-ibig at pagkakaisa. Magmahalan kayo tulad sinabi ni Kristo bago siya umakyat sa itaas. Isang utos ang iiwanan ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-ibigan tayo. Amen? And to conclude, sabi ng banal na aklat, kailangan nating akapin kahit na tayong magkakaiba. Embracing diversity. Unity in diversity. Kahit na tayong iba-iba, ay kailangan akapin ang bawat isa. Pahalagahan ang bawat isa. Sinasabi ng banal na aklat na ano, sabi niya, prioritizing reconciliation. I-priority nyo. Kung hindi kayo nagkakasundo ng biyanan mo, kung wala kayong pagkakasundo ng asawa mo, kung wala kayong pagkakasundo ng manugang mo, ng anak mo, sino man, you need to prioritize yung reconciliation sa inyong buhay. Hanggat hindi tayo nakikipag-reconcile first in God and to our fellow men, hindi dadating sa atin ang great promise of God, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 13? Ngunit gayon dahil sa inyong paikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. It reveals the faith in Christ's sacrifice, His radical love, faith, and the unity to produce something good in our lives. Handa na kayo. Handa na kayo. Lahat ng handa, itaas ng mataas na mataas ang inyong kamay and declare the power of love. He is Jesus. Siya si Jesus. Sharabasandarajiya. Ondarabasike tarabahande. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you. Amen. Raise up your hands and close your eyes. Hallelujah. Yes. Glory. Amen. Amen. Yes. Sabay-sabay. Holy Ghost, let your light shine.
kasukilan ipalag ng by the power of your love. Yes, yes, raise up your hand. Holy Ghost, let your light for a while. Manahimik po. Raise up your hands. Taas ang inyong kamay. Just close your eyes. You know, in the midst of silence, God speaks into our hearts. Nangungusap ang Diyos sa puso natin. Kinakausap Kanya ngayon. Kilala ng Diyos kung sino ang may sakit o karamdaman. Alam ng Diyos ang sinong may mabibigat na problema at suliranin. He is all-knowing God. And God is moving right now. Heal me, O Lord. Each and every one, Lord, heal us. Heal me, O Lord. You claim that there is healing happening. God is moving right now in you. Kumikilos siya ng may kalakasan. Yes. I-claim mo na ang Panginoon ay
pinagagaling ka. I-claim mo, i-claim mo. Yes. Thank you, Jesus. Gumagaling ka na ngayon. Pinagagaling ka ni Lord. Yes! Move, O Lord! Heal us, O Lord! You are moving and doing something good in the life of your people. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Heal them, Lord. Heal them. Now, patong ang kamay sa ulo. Sa ulo. Patong ang kamay. Ipatong ang kamay sa kanyang mga ulo. Please naming Diyos, nakapatong ang kamay mo sa aming mga ulo. Mga kamay mo, Panginoon, ang nakapatong sa bawat isa. At naniniwala kami, Panginoon, na dumadaloy ang himala sa bawat buhay ng bawat sa amin. Pinagagaling mo ang mga sakit at karamdaman. Pinalalaya mo kami. Pinagpapala mo kami. At sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang uri ng sakit at karamdaman. I rebuke Satan right now. Get out! Go! 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 Rababayarala, Rabasika, Rababasando. Receive! Receive! Tinakin po namin, pinagaling mo na ang lahat sa amin. Sabihin nyo ngayon, Panginoong Jesus, salamat sa kagalingan. You are the great healer.
the great provider, the Redeemer, Justifier, and Savior of my life. Jesus, I love you. Jesus, you are in my heart. Anong sagot? Palakpakan si Lord. Yung malakas, lahat ng pinagaling, lahat ng pinagaling, sabihin nyo, I am healed. Sabihin mo, I am strong. Sabihin mo, I am rich. Sabihin mo, I am victorious in faith, love, and unity. Anong sagot? Ayan. Wala na po tayong time, kaya po, angkinin nyo na, magaling na kayo. Angkinin nyo, kamay ni Jesus ang nagpatong sa inyo. Taas nyo po ang inyong daladalahan. At ating pag-pray ang inyong mga daladalahan. Basta't pagdating ng May 11, huwag niyong kaliligtaan, 145. Ha? Hindi na tayo buhay, tayo ay pamilya muna. At kung kaisa kayo sa espiritu ng ministeryong ito, kahit sa palagay mo yung masakit sa loob mo, yun dapat ang ilalagay mo. Isa lang, 145, pamilya muna. Yun ang uunahin. Okay? Taas na po lahat ng yan. Pagkatapos ko po ipag-pray, iahagis ko po ang bonus nyo, 3. Ang sasabihin nyo naman, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Yung pong nagpapapray kanina na magti-take ng board exam, i-claim mo na, pinag-pray ko na po siya. Pasado ka sa board exam. Okay? I-claim mo na po. Yung papel kanina, buti pinag-pray ko na, biglang nawala sa bulsa ko. Ibig sabihin, answered prayer ka na. Okay, taas ang lahat ng yan. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa 33rd anniversary victoriously. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Lahat na nandito. Nakita ko kanina may lumuluha, Panginoon. A tears of joy, a tears of healing. And Lord, inakay ko na po lahat ng aming daladalahan ay pinapaspasan mo. Binibless mo, Panginoon. At punuin ang pagpapala mo ang aming mga sidlan at bangan. At inakay namin, Panginoon, na kami covered with your precious blood. Hindi na babalik, Panginoon, ang anumang sakit. Because we are more than conqueror. Lord, pagpalain mo ang lahat ng ito. Kasama na po ang kanilang buong pamilya, ang kanilang buong tahanan, ang kanilang negosyo, at ang ministeryong ito. Doon ang kamay sa kanila, sa mga choir at sa lahat ng manggagawa doon, congregation, kayong mga tao, doon ang kamay, parang yung vlogger, mga tao. Ito na kamay, pagpipray natin sila. Diyos na makapangyarihan, pagpalain niyo po ang mga choir, ang mga workers, lahat ng mga instrumentalists, ang lahat, Panginoon, na magagawa sa ubasang ito, dito po sa Sungay, Tagaytay. Nawa yung sungay na yun, hindi Satanas, ha? Wala tayong sungay, pinutol na. Okay? Wala na tayong sungay. Okay, ha? So, Panginoon, ninangkin namin tagumpay na po at ang mga magagawa patuloy na patagin. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Baba ang lahat ng yan at ibubuhos ko na ang blessing. Baba, ano sasabihin nyo? Laksan nyo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Sabi ng Biblia, kung saan nanduroon ang inyong kayamanan, nanduroon ang puso natin. Kaya kung si Jesus ang ating kayamanan, hawak ni Jesus ang puso natin. Amen. Ready na kayo? 3. Okay?
May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang po, huwag kayong magmabilis. Nasa Ama pa lang tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen and Amen. Unang bonus, ito na! Alam mo nung iagis ni Brother Mike yun? Sabi ko, Lord, makarating ako sa apelido ko, Amerika. Nakarating ako. Tapos, nung pangalawa, Vatican City. Nakarating ako. Sipin mo, nothing is impossible with God. Kung mananagumpay na tayo victorious in faith, love, and unity, hindi tayo mabibigo kailanman. Okay, number 2!